Diretsang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi marunong mamuno ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos na kanyang running mate noong eleksyon 2022. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Oh. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Nang tanungin sa performance ng Pangulo, bibigyan daw niya si Pangulong Marcos ng 1 out of 10. Paliwanag ni Duterte, kaya siya umalis sa administrasyon ay dahil hindi na raw niya nagugustuhan ang kanyang mga nakikita at naririnig. Malinaw na umasa siya sa may gagawing maayos at mas maganda si Pangulong Marcos. Kinuwento rin ng bise na ginamit lang siya ng mga Marcos noong eleksyon 2022. Kinausap daw siya noon ni Senadora Amy Marcos para kumampi sa kapatid para talunin si noong Vice President Leni Robredo sa presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Matatandaan po noong May 2023 na magsimulang lumutang na may lamat sa unit team na alyansa ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang pagbibitiw ng bise bilang miyembro ng Partido Lakas CMD. Iba't ibang issue pa ang lumitaw tulad ng pagtawag ng bise sa isang tao na tambaloslos, pagkwestiyon ng Kamara sa confidential funds ni Duterte at ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Nitong Hulyo naman nang magbitiw si Vice President Sara bilang Education Secretary. Sa kanyang press con nitong Biyernes, ibinahagi din niya kung paano niya napagtanto na anyay toxic na ang kanilang relasyon ni Pangulong Marcos. Pinuna rin ng bise ang tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. Sabi naman ng Malacanang, hindi sila maglalabas ng pahayag tungkol sa mga sinabi ni Vice President Sara. Imagine myself cutting his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras